Bago ang lahat sa mga naghahanap ng power bank na quality at sakto sa bulsa, dito may ipapakita ako sa inyo na mga power bank na mura at quality, at sa mga hindi nakakaalam, mabibili na lang ito sa kalahati ng dati nitong original na price. Kung kaya sa mga gustong bumili, bisitahin lang ang link na ilalagay ko sa comment section, at tuloy tayo sa ating kwento. At nagsaad ang ating bida sa dalawang kambal, sabi pa niya na ang kanila daw mga pangalan ay totoong kaaya-aya. Ngunit sila daw dalawa ay nagbanta upang siya ay patayin at nagpunta pa daw sila dito para lang doon. Hindi daw niya maintindihan kung paano niya sila na-offend, at sinabihan ni Ching Feng ang ating bida na kailangan pa ba daw nila ng dahilan upang kanila siyang patayin. At nagsalita naman si Zuyu, ang kambal na babae, na kung gusto daw niya ng rason bakit niya sila gustong patayin, sisihin daw niya ang kanyang mga magulang nga nagbigay sa kanya ng ganyan na pangalan na katulad kay Demon Chu. Bahagya namang nainis ang ating bida sa mga rason ng dalawa. At kanya silang sinabihan na dahil lang daw sa ganoon lang na rason kaya nagpunta sila dito upang siya ay kanilang patayin, at sa anong edad daw sila magkakaroon ng ganoong paraan ng pag-iisip, at sinabihan ng dalawa ang ating bida nga itigil na daw nila itong usapan na walang kwenta dahil oras na daw upang patayin nila siya, sabay naghahanda na ang dalawa sa kani-kanilang mga sandata. At sa isip-isip naman ng ating bida habang kanyang tinitingnan, ng dalawa nga nagpapalabas na ng mga aura sa kani-kanilang mga katawan na ang pinakita daw ng dalawa na ito ay tinatawag na Legendary Moon Chasing Snow Sword. Sa sarili daw nito ay kahintulad sa Heavenly Sword, ngunit itong dalawa daw na ito ay nag-combined at kanilang nalagpasan ang kapangyarihan at level ng immortal. Sa kanya daw kasalukuyang katawan ngayon, hindi daw niya kayang madepensahan ang dalawang espada nitong dalawa. Kung puwersahin daw niya ang kanyang sarili na labanan sila gamit lang ang kanyang mga kamao, siya daw ay labis na mapinsala. At sumugod na nga ang dalawang kambal sa ating bida. Sigaw pa nilang dalawa na papatayin daw nila ngayon itong tao na ito. At seryoso namang nakatingin ang ating bida sa dalawa, sabay naghahanda na ng kanyang secret skills. At dito makikita ang mga napakapanindig na balahibong mga aura sa espada ng ating bida. Sabay kanyang sinabayan ang dalawang kambal sa kanilang mga atake nang wala man lang pag-alinlangan. At nagkasalpukan na ang mga espada ng tatlo, at makikita nga nanliliit ang espada ng dalawang kambal nang tinapat sa malaking espada ng ating bida. Nagulat naman ang kambal na babae at ito ay bahagyang pinapawisan dahil hindi daw niya mag-alaw ang kanyang espada. At sa ilang sandali tumilapon ang kambal na babae dahil sa lakas ng ating bida. At ang kanyang kambal naman ay kanyang sinigaw ang pangalan ng kanyang kapatid na babae dahil ito ay labis nga nag-alala sa kanya. At matagumpay naman nga nakatayo ang babae sa unahan matapos tumilapon sa lakas ng atake ng ating bida. At kanyang sinigaw ang pangalan ng kanyang kambal dahil ito ay masyadong nag-alala dahil ang kanyang kambal ay nahihirapan na sa kanilang salpukan ng ating bida. At makikita nga napa-atras ang kambal sa lakas ng espada ng ating bida at sumambulat ang lawak ng pinsala sa lupa dulot ng atake ng ating bida. At ang dalawa naman ay hindi makapaniwala ng kanilang nasaksihan ang lakas ng ating bida. At nagsalita ang kambal na lalaki sa ating bida, na sumugod na daw ito sa kanila ngayon mismo. Sinisiguro daw niya na papatayin niya siya ng kanilang mga espada. At walang ano-ano biglang sumugod ang kambal na babae sa likod ng ating bida. Habang ang ating bida naman ay nakangiti lang na kanyang tinitingnan ang babae sa kanyang likod at kanya itong iniinis. At biglang tinamaan ang tiyan ng babae ng hawakan ng espada ng ating bida. At ito ay tumilapon at namimilipit sa sobrang sakit. Habang ang ating bida naman ay kampante lang nga nakatayo habang tinitingnan ng kambal na babae nga napasigaw dahil sa labis na sakit. At dali-dali naman na nilapitan ng kanyang kambal ang babae at dali-dali niyang nilabas ang kanilang gamot. Inumin daw ito ng kanyang kapatid upang tumigil na ang pagdudugo sa kanyang katawan. At wala namang sinayang na oras ang ating bida at agad itong sumugod sa dalawa. Dahil may oras pa daw itong dalawang ito upang inumin ang kanilang gamot. At ang lalaki na kambal naman ay nakatingin lang sa ating bida habang papasugod sa kanila, at ginamit ng dalawa ang kanilang combination sword skills upang patamaan ang ating bida para mamatay na daw ito. Bahagya naman napatigil ang ating bida sa kanyang pagsugod dahil sumambulat sa kanyang harapan ang malaking aura na pinapalibutan ng maraming mga espada, at pinaulanan ng mga malalaking espada ang ating bida, ngunit ang ating bida naman ay hindi man lang gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Namangha naman ang dalawang challenger na disciple sa kanilang nakikita dahil ang kambal daw na ito ay malinaw ang awit ng kanilang sword skills.
At ang ibang mga disciple naman ay hindi makapaniwala dahil mayroon palang ganito kalakas na sword techniques ang dalawang kambal. At ang kalbo naman na hindi kilalang disciple ay masyadong nag-alala sa ating bida dahil papaano daw matalo ng ating bida ang ganito kalakas na atake. At sumambulat ang clear wave sword song combination techniques ng dalawang kambal na sobrang laki sa kanilang itaas. Ang ating bida naman na tinitingnan ng dalawa ay nasabi na lang niya sa dalawa nga nagpas siya na pala daw silang dalawa na gamitin itong ganitong atake upang e-pressure lang siya. Napangiti naman ang ating bida at kanyang iniisip na ngunit sa pagdating daw sa pakikipaglaban-laban sa kanya wala daw paraan upang matalo siya sa laban gamit ang kanyang ancient holy body of mind specializes sa ganito lang na mga kasanayan. At ginamit na nga ng ating bida ang kanyang ancient technique na ang tinatawag na Chaos Branch Purple Lotus, at makikita sa kanyang itaas ang sobrang laki na Purple Lotus na naglalabas ng makapanindig balahibong mga aura. Nakangiti namang sinabihan ng ating bida ang dalawa na sa sandali daw na lumitaw na itong kanyang lilang lotus ang lahat daw na kumakalaban sa kanya ay matatalo. Sa ilang sandali makikita sa lugar na mayroong malaking pagsabog na halos balutin na ang buong lugar. Makikita naman ang dalawang kambal nga napahinto sa kanilang ginagawa at ang babae naman na kambal ay tumilapon dulot ng pagsabog sa lugar. Napasigaw na lang ang kanyang kapatid dahil ayos lang daw ba ito. Maging ang tatlong mga chika bebs ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan, dahil si Chu Ziyu daw ay kanyang napigilan ang dalawang kambal. Ano daw ba itong mga nangyayari? Seryoso namang nakatayo ang ating bida sa harapan ng dalawang kambal, at napasigaw na lang ang mga tao nga nanonood sa kanya na ang bagay daw nga nasa itaas ni Chu Ziyu ay isang golden aura ng isang purple lotus. Maging ang dalawang master ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, at nasabi na lang ng Fourth Blade Master na mayroon pala daw isang ancient holy body ang ating bida, hindi daw ito maari, paano daw nagkaroon nitong tao na ito ng ganyan na bagay. At naglakad na nga ang ating bida upang kanya nang lapitan ang dalawang kambal, ang dalawang kambal naman nga nakatingin sa ating bida na lumalapit na sa kanila ay hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin paano daw nila matatalo ang ating bida. At sinigawan ng lalaki na kambal ang kanyang kapatid na bilisan na daw niya tumakas na daw ito dahil itong tambul daw na balat ng tupa ay pansamantalang malalabanan si Chu Ziyu. Nagsalita naman ang kapatid niyang babae na hindi daw maaring umalis siya dito sa lugar at kanya lang siyang iiwan dito. Nakangiti namang sinabihan ng ating bida ang kambal na babae na kung aalis daw ba ito o hindi. At bigla, mabilis na sumugod ang ating bida papunta sa lalaki na kambal. At ang dalawa naman sa kanyang harapan ay takot na sa ating bida. Sa isip-isip naman ng babae na mahirap na daw pakisamahan ng ating bida kung kaya aalis na lang daw sana sila. Sinigawan naman ng lalaki na kambal ang kanyang kapatid dahil tumakbo na daw ito ng mabilis ngayon din. Dahil pala nilagpasan lang ng ating bida ang lalaki na kambal dahil ang kanya palang puntirya ay ang mayroong malaking pakwan na babae na kambal. Takot naman ang babae dahil hindi na daw siya makakatakas sa ating bida, ano na ba daw ang kanyang dapat na gawin. At naghahanda na nga ng isang suntok ang ating bida na tinatawag na Emperor Punch na kayang basagin ang kahit anumang mga spells na mayroong full power, at dito makikita ang babae nga na pabulwak ng dugo, dahil tinamaan ng malakas na suntok ng ating bida sa kanyang tiyan. Galit na galit naman ang kanyang lalaki na kambal nang nakita niya ang kanyang kapatid nga labis na pinsala sa ginawa ng ating bida. At makikita ito na halos pumutok na ang mga ugat sa kanyang mga mata, at kanyang sinigawan ng ating bida na siya na lang daw ang kanyang labanan huwag lang ang kanyang kapatid. At agad din naman sumang-ayon ng ating bida sa kahilingan ng lalaki na kambal at agad niya itong inatake ng sobrang lakas sa kanyang katawan, at makikita sa kanyang mukha na gusto nang tumae pero walang lumalabas. At ito ay tumilapon sa malayo dulot ng malakas na atake ng ating bida. Tuwang-tuwa naman ang dalawang hindi kilalang disciple pero palaging nasa ganitong mga eksena dahil ang ating bida daw ay masyadong malakas. Kahit daw ang kambal ay sobra ding lakas ngunit wala pa rin daw itong panama sa hinirang na Holy Sun, winasak lang daw ng walang kahirap-hirap ang dalawa ng ating bida. Si Yefa naman ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili nang nakita niya ang suntok ng ating bida na ang suntok daw na yun ng kanyang brother Chu Ziyu ay masyadong malakas. Pero bakit ang sikip daw ng kanyang dibdib habang pinapanood niya ang laban ng kanyang senior? Sa tingin daw niya parang mayroon siyang importanteng bagay nga na wala sa kanya. At lumapit kay Meng Dai ang fourth master ng Blade Realm at kanyang tinawag ang pangalan ni Meng Dai. Sabi pa niya na napakatuwid daw ni Meng Dai ngunit paano daw niya na hinayaan lang ang kanyang disciple na gawin lang ang kanyang gusto katulad sa mga nangyayari ngayon. Sumagot naman si Meng Dai na syempre,
Ang kanya naman daw disciple ang unang nagsalita sa kanyang disciple na gusto nilang patayin si Chu Ziyu. Dapat maging masaya ito dahil sinira lang ni Chu Ziyu ang cultivation ng kanyang disciple. At hindi naman nakatiis si Tao Yao at kanyang sinabihan ang Fourth Blade Master na hindi naman daw ito masyadong masungit pero bakit daw niya sila binubuli sa pagiging malupit. At dinagdag pa ni Tao Yao sa Fourth Blade Master na ang kanya daw dalawang disciple ay masyadong talentado, ang kanila daw cultivation ay nawasak ngunit kung magtratrabaho sila ng saglit, malaking posibilidad na madali lang nila ma-recover ang nawasak nilang cultivation na hindi lang aabot sa kalahating taon. Nainis naman ang Fourth Blade Master sa mga sinabi sa kanya ni Tao Yao dahil wala daw itong respeto. Saad pa ni Meng Dai sa Fourth Blade Master habang papaalis na kung wala na daw ibang sasabihin sa kanila ang Fourth Blade Master, bumalik na lang daw ito sa kanyang upuan at kanyang ipagpatuloy ang kanyang panunood. Hindi naman nakasagot ang Fourth Blade Master sa mga sinabi sa kanya ni Meng Dai. Nakangiti namang sinabihan ni Chu Xiao si Tao Yao na ang kanya daw senior brother ay kahanga-hanga. At dinagdag pa ni Chu Xiao na ang gusto daw niya sa lalaki ay yung lalaki na malakas. Nainis naman si Tao Yao sa mga sinabi sa kanya ni Chu Xiao dahil batid niya na pinapaselos lang siya ng babae na ito, at kanya itong sinigawan na umalis na daw ito sa kanyang harapan at itigil na daw niya ang kanyang mga panlilinlang sa kanyang senior brother, at sumagot naman si Chu Xiao kay Tao Yao na ang isang namumukod-tangi daw na lalaki tulad niya na nakatakda upang magkaroon lang ng maraming mga babae, ang halimbawa na lang daw ang kanyang sarili. Dahil na in love na daw siya kay Chu Ziyu. Sa isip-isip naman ni Meng Dai na hindi nagpapahalata nga nagseselos na sa pinag-awayan ng dalawa na kailan pa daw ito ginawa ng kanyang manyakol na disciple ang pagkakaroon ng maraming mga babae. At hindi pa rin natapos si Tao Yao sa pagsasalita dahil sa sobrang inis at kanyang sinabihan si Chu Xiao na kung ano daw ba ang kanyang mga sinabi, gusto na talaga daw ba niyang mamatay. Si Meng Dai naman ay kanyang pinatahimik si Tao Yao at kanya itong sinabihan na tumahimik na daw ito tingnan daw niya muna ang kanyang sarili. At agad naman sumang-ayon si Tao Yao sa mga sinabi sa kanya ni Meng Dai at kanya itong tinanong na kung ano daw ba ang kanyang gustong ipakita sa kanya. At hinagis sa sahig ni Meng Dai ang manika na kamukha ng ating bida at kanya itong inapakan. At sa kanyang isip-isip na itong kanya daw manyakol na disciple ay nagdala pa ng ganitong problema at kailangan pa na siya na kanyang master ang maglutas sa ganitong problema. Isa daw talagang totoong pasaway na manyakol itong kanyang disciple. Samantala makikita naman ang ating bida nga napahawak sa kanyang ilong dahil sobrang makati daw ito sino daw ba kaya ang tao nga pinagalitan siya sa malayo. At napangiti na lang ito dahil dibali na lang kung sino ang tao na yon. Sa ngayon daw kailangan na niyang harapin ang sunod na kanyang challenger. Natawa naman ang kanyang system dahil bilang isang old demon Chu, ay dapat daw ang host ay uminom ng divine blood. At nag-notice ang kanyang system na kung paano na lang daw kaya napatayin na lang daw muna niya yung may block ang ulo, nga nanggaling sa Jiang family dahil yun daw ay isang divine constitution, saad naman ng ating bida sa kanyang system habang kanyang tinitingnan ang kanyang mga challenger na nakadepende daw yun sa kanyang kalaban kung gusto talaga nila siyang labanan kanya daw itong papatayin. Napalingon naman ang disciple na long hair pero kalbo. Habang pinapawisan, at ito ay napaisip at napabuntong hininga kung ano ang kanyang dapat na gawin. Dahil ang ating bida daw ay masyadong delikado, hindi daw niya siya kayang labanan kung wala siyang ganap na katiyakan para manalo, napaisip naman ang ating bida habang kanyang tinitingnan ng disciple na long hair pero kalbo na mukhang hindi daw lalaban sa kanya si Jiang Zhou, pero mayroon daw mga tao ang nanunood sa kanya sa ibaba nitong heavenly stepping staircase kung kaya hindi daw siya dapat na mapili sa mga kalaban. At ang isang disciple naman ay napatigil sa kanyang paggalaw dahil nararamdaman niya na sa kanya na nakatingin ang ating bida. At agad itong humarap sa ating bida at nagbigay ng paggalang. Sabay na gumamit ng sound transmission at kanyang sinabihan ng ating bida na hindi daw siya ang kalaban ng ating bida kung kaya hayaan na lang daw niya siya na makaalis. Nakangiti namang sumagot ang ating bida sa kanya gamit ang sound transmission na mali daw ang pagkakaintindi ng kanyang brother Joe, dahil hindi daw siya naging tagahanga ng karahasan dahil ang kapayapaan lang daw ang nasa kanyang puso. Pinapawisan naman na sumagot si Joyu sa ating bida gamit ang sound transmission na isa daw talagang totoong mabait na tao ang ating bida, nahihiya daw siya sa kanyang sarili. At sa isip-isip naman ang ating bida na sa 5 mga disciples daw na mga kalahok dito. Parang itong si Joyu daw ang pinakamalakas sa kanila. At sumunod si Longhair pero kalbo, itong dalawa daw na ito ay hindi madaling kalaban. Pero ayos lang kung ayaw nila siyang labanan dahil ang mas importante ay makaakyat siya dito sa heavenly stepping staircase.
Nagulat naman si Taizuzi sa biglaan na pag-atres ng dalawang disciple para maiwasan na makalaban ang ating bida. At nagsalita si Taizuzi sa lahat na mayroon daw dumating na bisita dito sa Taizu Holy Ground, at dito makikita ang isang malaking nilalang na biglang lumitaw sa mga malalaking mga bundok, at ito ay sinabihan ni Taizuzi na kung bakit daw pumunta dito ang isang Golden Ape kahit hindi ito imbitado. Nakangiti naman na sinabihan ng Golden Ape si Taizuzi na gaya pa rin daw ng dati, isa pa rin na mapagmasid si Taizuzi. Ang nilalang pala na ito ay nanggaling sa Tianyao Realm, isang Monster Lord Ape. At ito ay sinabihan ni Taizuzi galing sa itaas ng gusali. Na bilang halimaw na Panginoon ng Tianyao Realm, hindi ka ba natatakot na hindi ka makaalis pagkatapos pumasok sa teritoryo ng tao? Sumagot naman kay Taizuzi ang Golden Ape na syempre hindi daw siya naglakas na sumunod pagkatapos ng lahat. At dinagdag ng Golden Ape kay Taizuzi na gumastos ka ng maraming pagsisikap para planuhin ang seremonya ng banal na anak na ito. At hindi daw siya naniniwala na wala kang lihim na motibo. Ayon naman ni Taizuzi sa Golden Ape na kung ano naman daw ang kanyang ginagawa, at ano din daw ang kinalaman sa kanilang mga halimaw ang kanyang mga plano. At tinuro ng Golden Ape si Taizuzi na kung ano na lang daw kaya kung magpustahan na lang silang dalawa. Dahil mayroon daw siyang dinalang batang monster para umakyat sa The Heaven's Ladder. Kung matatalo daw ang kanyang Holy Son, kailangan daw sabihin ni Taizuzi sa kanya ang kanyang totoong mga layunin para dito, at kung ang kabaligtaran ang mangyayari at manalo ang yung Holy Son, makakakuha daw siya ng mga kondisyon sa kanila kung ano ang kanilang dapat na gawin. Sabi naman ni Taizuzi sa Golden Ape na pag manalo daw ang kanilang Holy Son, hinihingi daw niya sa kanya ang Godly Body Flower, Sacred Monk Fruit at ang ibang Heavenly Treasure. Sa isip-isip naman ni Meng Dai habang nakikinig sa kanilang pinag-usapan na ang lahat daw na binanggit ni Taizuzi na mga treasure ay ang mga treasure na hinihingi ng kanyang manyakol na disciple. At tinawag na nga ng Golden Ape ang kanyang pambato, na lumabas na daw ito dahil malaki naman daw ang kanyang gana kung kaya pumunta na daw ito doon, sipain daw niya ang Holy Son sa puwet, kung manalo daw siya ililibre daw niya siya doon sa Sacred Beast ng 3 gabi at 3 araw. Agad din namang sumang-ayon ng babae na halimaw sa Golden Ape. Ang nilalang pala na ito ay ang Butterfly Empress nga nang galing sa Tianyao Realm. Tuwang-tuwa naman ang Golden Ape dahil sigurado na daw ang kanilang panalo, malalaman na daw niya ang totoong mga pakay ni Taizuzi para dito. At makikita si Longhair na kalbo na pilit na umakyat sa Heavenly Ladder, at ang dalawa naman ay kanilang tinitingnan ng kanilang unahan, at sa isip-isip naman ng ating bida na pagkatapos daw ng 3,000 mga hakbang ramdam daw niya ang pressure ng Heavenly Ladder ng malinaw. At paano na lang daw kaya kung hahakbang siya ng 9,999? At kanyang gamitin ang kanyang system upang makapag-breakthrough siya sa kanyang primordial sacred constitution. Tawang-tawa naman ang system, at sabi niya sa ating bida na pinapayuhan daw niya ang host na huwag kumuha ng ganoong malaking panganib. Kung hindi siya daw ay mamamatay, sumang-ayon naman ang ating bida sa mga payo sa kanya ng kanyang system. At sa harapan naman ng Butterfly Empress, kanyang nakita si Longhair na kalbo na pilit na umakyat sa mataas na hagdanan, at nandoon din ang ating bida nga nakatayo sa kanyang harapan, at agad itong pumunta sa harapan ng ating bida at ang isang disciple, at sinabihan ng isang disciple ang ating bida na sa tingin daw niya nandito itong malaking nilalang na ito para sa ating bida, at nagtanong sa kanilang dalawa ang Butterfly Empress na kung sino daw ba sa kanilang dalawa ang Holy Son. At kampante naman na hinihintay ng Butterfly Empress ang kanilang mga sagot, ngunit ang isang manyakol na disciple naman ay namumula ang kanyang mukha dahil mayroon daw siyang magandang bagay nga nakikita dito sa kanyang pwesto. Nainis naman ang ating bida sa mga pinagsasabi sa kanya ng isang disciple dahil ano daw ba ang pinagsasabi nito. Pero sa isip-isip naman ng isang disciple nga nandito lang daw itong nilalang na ito upang tikman ang Holy Son, at nag-nosebleed ito sa kanyang isip dahil sana siya din ay ganoon sa Holy Son. At agad na tumalon ang ating bida ng sobrang bilis upang kanyang lagpasan ang Butterfly Empress. Ngunit sa hindi inaasahan biglang napatigil ang ating bida dahil ang Butterfly Empress ay naghahanda na ng malakas na atake sa ating bida. Sabi pa niya sa ating bida na kanya daw tatalunin ang Holy Son, at dito makikita na hinampas na ng Butterfly Empress ang kanyang malaking sandata sa ating bida. Mabuti na lang madaling nakaiwas ang ating bida sa napakalakas na atake sa kanya ng Butterfly Empress, na halos mawasak na ang buong paligid. Nagulat naman ang ating bida sa kanyang nasaksihan dahil ang katawan daw ng nilalang na ito ay masyadong malakas, at kanyang napagtanto na ang nilalang pala daw na ito ay ang Butterfly Empress na nanggaling sa Tianyao Realm. Bakit daw ito nandito sa Holy Son Ceremony?